May mga tao na hindi lang hinahangaan dahil sa kanilang tagumpay. Hinahangaan sila dahil sa paraan ng kanilang pamumuhay. Isa sa mga taong iyon ay si Keanu Reeves. Kapag narinig natin ang pangalan niya, maaaring pumasok agad sa isip natin ang The Matrix, John Wick, o ang kanyang pagiging mahusay na aktor. Pero kung titingnan natin ang mga kwento tungkol sa kanya sa totoong buhay, mapapansin natin na ang pinakamalaking dahilan kung bakit siya minamahal ng napakaraming tao ay hindi ang kanyang kasikatan, kundi ang kanyang kababang loob. Alam mo, sa panahon ngayon, parang normal na ang magpakitang gilas. Lahat gustong makita. Lahat gustong mapansin. Lahat gustong mag-viral. Pero si Keanu Reeves, kabaligtaran. Isa siyang paalala na hindi mo kailangang isigaw ang kabutihan para maging mabuting tao. May isang kwento na madalas ikinukwento tungkol sa kanya. Nang matapos ang isa sa kanyang malalaking pelikula, kumita siya ng napakalaking halaga. Pero imbes na ang lahat ay ilaan niya sa sarili niya, ibinahagi niya ang malaking bahagi nito sa mga visual effects artists at stunt team na tumulong para maging matagumpay ang pelikula. Bakit? Dahil alam niyang hindi lang siya ang dahilan ng tagumpay. Napakagandang aral noon. Sa buhay, madalas gusto nating tayo ang bida. Pero ang tunay na leader, marunong magbigay ng kredito sa iba. Marunong magsabing, hindi ko ito nagawa ng mag-isa. At alam mo ba, mas lalo kang nirerespeto kapag marunong kang magpasalamat kaysa kapag ipinagmamalaki mo ang sarili mo. Isa pa sa mga bagay na hinahangaan ng maraming tao kay Keanu ay ang kanyang simpleng pamumuhay. Isa siyang milyonaryo. Pwede siyang bumili ng halos kahit anong gusto niya. Pero madalas siyang makita na nakasakay sa subway. Nakaupo sa park bench. Kumakain ng simpleng sandwich. Hindi dahil wala siyang pera, kundi dahil hindi niya kailangang patunayan sa mundo kung gaano siya kayaman. Napakalalim ng mensaheng iyon. Maraming tao ang bumibili ng mga bagay hindi dahil kailangan nila, kundi dahil gusto nilang mapabilib ang ibang tao. Pero kapag alam mo ang tunay mong halaga, hindi mo na kailangang magpakitang tao. Hindi mo kailangang suotin ang pinakamahal na damit para maramdaman mong mahalaga ka. Hindi mo kailangang magkaroon ng pinakamagandang sasakyan para magkaroon ng dignidad. Ang tunay na kumpiyansa, tahimik, hindi maingay. Isa pang dahilan kung bakit napakalakas ng impluwensya ni Keanu Reeves ay ang kanyang kakayahang magpatuloy sa kabila ng napakasasakit na pinagdaanan niya. Hindi naging madali ang buhay niya. Namatay ang kanyang matalik na kaibigan. Nawalan siya ng anak bago pa ito isilang. Pagkatapos noon, pumanaw rin ang kanyang partner sa isang aksidente. Ang mga pangyayaring iyon ay sapat na para mawalan ng pag-asa ang maraming tao. Pero hindi siya nagpatalo. Hindi siya naging mapait sa buhay. Sa halip, mas naging maunawain siya sa ibang tao. Napakagandang paalala nito. Hindi natin kontrolado ang lahat ng nangyayari sa buhay. Pero kontrolado natin kung paano tayo tutugon. Maaaring sugatan ang puso mo. Maaaring marami kang pinagdaanan. Pero hindi ibig sabihin noon ay kailangan mo ring manakit ng iba. May mga taong ginagamit ang kanilang sakit bilang dahilan para maging masama. Pero may mga taong ginagamit ang kanilang sakit para mas lalong magmahal. Mukhang kabilang doon si Keanu Reeves. May isa pang simpleng eksena na naging viral noon. Habang nasa tren siya, may babaeng pumasok. Agad siyang tumayo at ibinigay ang kanyang upuan. Simple lang. Hindi headline-worthy. Hindi pelikula. Hindi scripted. Isang simpleng kabutihan. At marahil iyon ang problema ngayon. Masyado na nating minamaliit ang maliliit na kabutihan. Akala natin kailangan laging milyon ang ibigay para matawag na mabuting tao. Hindi. Minsan. Isang ngiti lang. Isang, salamat. Isang, mauna na po kayo. Isang pakikinig sa taong nalulungkot. Isang yakap. Isang tawag. Isang simpleng presensya. Ang mga iyon ang tunay na nagpapaganda ng mundo. May isang quote na madalas inuugnay kay Keanu Reeves. Simple lang akong tao na sinusubukang maging mabuti. Totoo man o hindi ang eksaktong pagkakasabi nito, ang ideya ay napakaganda. Hindi natin kailangang maging perpekto.
Hindi natin kailangang maging sikat. Hindi natin kailangang maging mayaman. Pwede tayong maging ordinaryong tao na gumagawa ng pambihirang kabutihan. Kung iisipin mo, lahat tayo ay may pagkakataong maging role model. Hindi lang ang mga artista. Hindi lang ang mga negosyante. Hindi lang ang mga politiko. Ikaw. Oo, ikaw. May batang tumitingin sa'yo. May kaibigan na natututo mula sa'yo. May anak. May kapatid. May katrabaho. May kapitbahay. Hindi nila laging tatandaan ang mga sinabi mo. Pero matatandaan nila kung paano mo sila tinrato. At iyon ang isa sa pinakamahalagang pamana ng isang tao. Hindi ang dami ng pera. Hindi ang dami ng followers. Hindi ang dami ng awards. Kundi ang dami ng pusong iyong napagan. Sa huli, iyan marahil ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi kung gaano kataas ang narating mo, kundi kung gaano karaming tao ang naiangat mo habang umaakyat ka. At marahil iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, patuloy na minamahal si Keanu Reeves. Hindi dahil siya ang pinakamayamang artista. Hindi dahil siya ang pinakasikat. Kundi dahil sa isang mundong puno ng ingay, yabang, at pagpapakitang tao. Pinili niyang manatiling mabait. Pinili niyang manatiling mapagpakumbaba. Pinili niyang manatiling tao. Kaya ang tanong para sa ating lahat ay hindi, paano kaya ako magiging katulad ni Keanu Reeves? Mas magandang itanong ay, paano ako magiging mas mabuting tao simula ngayong araw? Dahil sa dulo ng lahat, hindi naman natin kailangang maging isang Hollywood star para makagawa ng kabutihan. Kailangan lang nating piliing maging mabuti, araw-araw. At baka, sa simpleng desisyong iyon, may mabago tayong isang buhay. At minsan, sapat na ang isang buhay para mabago ang mundo.